ayudang bigay sa kanila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa nasabing pagdinig, lumalabas na nangyari rin ang ayuda scam sa Metro Manila. Si Mian Corvera sa balita. Humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang biktima ng umano'y ayuda scam sa Davao de Oro at Davao del Norte. Sa kanilang reklamo, misulang na-hold up sila ng bawasan ng natanggap na ayuda mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Sa reklamo ng college student na si Myla, noong October 29 na nakaraang taon, nagpunta siya sa isang gym sa munisipyo ng Carmen kasama ang kanyang kaibigan para tumanggap ng educational assistance mula sa DSWD. Nakatanggap naman siya ng 10,000 piso. Pero nagulat siya nang bago lumabas, kinuha ng isang umano'y staff sa munisipyo ang kanyang pera at 1,000 na lang ang ibinalik sa kanya. Nung natawag na po yung pangalan ko, binilangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, pagkapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka nang mag-exit. Hindi lang daw siya ang binawian ng 9,000, kundi ang iba pang kapwa niya estudyante. Pero hindi niya kilala ang kumuha ng pera na nasa loob ito ng opisina ng munisipyo. Ganito rin ang reklamo ni Nanay Susan. Yung lalaki kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9,000? Hindi ko po kilala kay nakayupo Lalaki o po babae? siya. Lalaki. Dalawa po nandun sa loob ng kwarto. Maliit na. Marami kayong kinunan at tigna 9,000 na 1,000 lang natira sa inyo. Opo. Ayon sa alkalde ng Carmen, ngayon niya lang nalaman ang impormasyon at wala naman siyang natanggap na reklamo hinggil dito. Ang pondo hindi naman anya galing sa munisipalidad kundi sa DSWD. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung incident yan. But as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days. Na ang lugar na ginasabi nila is just 25 meter away from the police station. Inamin naman ang DSWD na wala silang kontrol at wala silang kinatawan sa pamamahagi ng pondo dahil nailipat na ito sa mga local government units bilang bahagi ng kanilang Memorandum of Agreement para pabilisin ang proseso. Part of the provisions po natin pagdating po doon sa ating pong MOA is that the sole responsibility po ng LGU is the assessment and the conduct of payout po pagdating po na sa mga target beneficiaries po nila. Subject pa rin po ito doon sa existing guidelines po on the AICS. As part of the role po ng DSWD Central Office is to facilitate the monitoring and ensure po the transparency of the records for the recruitation process po natin. But entirely the responsibility po pagdating po sa payout po ay usually po the local government po, and as expected is the role of the local social welfare and development po, Honorable Chair. Kaya ang mga senador dismayado. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, dapat masusi itong binabantayan ng DSWD para matiyak na tunay na mga benepisyaryo at may hirap ang makikinabang. Hindi lang kasi anya sa Davao nangyayari ang ganitong scam, kundi sa iba pang probinsya at munisipalidad sa Metro Manila.